hot topic tayo today na may halong kirot, ang pangangaliwa. Ano nga ba ang sinasabi ng batas na karapatan mo bilang legal spouse? O kung ikaw naman ay kabet, aba, manood ka na rin para alam mo. Kaya mga Maricoy, ilabas na ang kape o wine na lang kaya? O alak, red horse daw. Makinig ka at alamin kung ano ang totoo pagdating sa pangangaliwa. Sa puso at sa batas. At hindi lang basta abogado ang makakasama natin, he's also a very witty and legally funny stand-up comedian. Walang iba kundi si Attorney Ed Chico. Ayan. Hello! Welcome, Attorney! Maganda. Naku, Better late than never! Maraming salamat sa pag-invite. Alam mo, madalas talaga ako magka-invite pagka maliit ang budget, mga ganyan. So, bali ako yung legal expert on the budget. But of course, alam mo yan, Sheila, when it comes to you, I would always say yes. Oo. Gusto ko yung may utang na loob siya. Parang may utang na loob siya kunwari sa akin. No, this is really an honor. I'm so happy to be here and be a part of your show. Second ka pa lang na guest, alam mo ba yun? O, second pa lang ako ng guest. So, should I feel happy about that? Yes, dapat! O baka naman kasi importante yung topic ninyo. I'm an afterthought, hindi ba? Hindi! O pwede kayang ganun. Hindi, nabol kita, di ba? Kung ang topic nyo hindi tungkol dito, definitely I would not be the guest. Tama ba? Anong gusto mong topic natin? Hindi, kahit ano, sinasabi ko lang. So, the topic came first before me. So, nangyari sa akin, itong topic natin, kailangan natin na lawyer. Hindi! Si Ed na lang. Grabe siya! Hindi. Alam ko mga galawan na kayo. Alam ba kung ilan kilala ko lawyer? Hindi lang ikaw. Alam ko marami kang kilalang lawyer. Ako lang ang libre, ako mura. Ganun naman yan eh. Hoy! Hindi, biro lang. Of course, I love doing shows like this because it's always good to, I guess, at the end of the day, inform the public about things. They should know about a lot of things like relationships, for example. Kasi may hirap ang relationship. I remember I was asked once, sabi sa akin ng kaibigan ko, Ed, are you in favor of same-sex marriage? True story. So, tinatanong niya. Pero syempre, we're predominantly religious, you know, Catholic nation tayo, conservative. So, instead of giving a direct answer, this is how I said it. Siguro dito mag-umpisa yung show natin, usapan. Sabi ko, alam mo yung marriage, at the end of the day, I think has nothing to do with gender. It's nothing to do with gender. It has to do with responsibility. So, if you're a good person, you're mature, you're willing to commit, then marriage is for you because it's hard. But if you're not a good person, say you're an asshole, so definitely marriage is not for you. So at the end of the day, this is how I see it. Regardless of gender, I think marriage is not for fuck. But if you are ready, it can be for fuck too. Okay, tapos na po yung show. Okay na po. Thank you, Attorney Ed. Malinaw naman yun, hindi ba? I-unpack ko pa sa utak ko. Malalim yun, ha? Oo. Pero alam mo kung paano ito lalabas, puro blip, di ba? Oo, pero for same-sex marriage tayo. Sige, let's start the ball rolling na siguro. Okay. Parang it's thrown everywhere, di ba? Parang pangangaliwa, ganyan, adultery. Parang honestly, we all just know pangangaliwa. Pero sa mata ng law, how do you even define pangangaliwa? There's adultery, there's concubinage. What is the difference? How do you define it? To begin with, nakakaroon ng pangangaliwa kapag ikaw ay nakipagrelasyon sa isang tao na hindi mo asawa. Kasi pag nag-asawa ka, nagkakaroon ng tinatawag na juridical tie. So maraming mga karapatan na umuusbong, maraming mga obligasyon na umuusbong kapag ikaw ay nag-asawa na. At ang isa dito, ang pagiging loyal, bahagi yan ng obligasyon mo. So if you cheated on the person, on your wife, with another woman, for example, then that's when it becomes an issue. So, dapat dinawin natin yon. Pero ang maganda kasi sa batas, kailangan magkaroon muna tayo ng presupposition. Una, alam mo ba, ang batas, kahit yung batas, kinikilala niya na ang damdamin, kagaya ng pag-ibig, hindi pinipilit. Kahit batas, kinikilala yan. So, halimbawa, wala tayong breach of promise to marry. So, for example, sabi ng lalaki, will you marry me? Then you set the wedding date, nandun ka na sa church, and the guy stood you up. It's not an actionable wrong. Kasi nga sabi ng batas, hindi pwedeng per se ng pagmamahal. So that should be clarified. It's a prank lang pala to. Oo, it's a prank lang, but hindi. Pero kung gumastos ka ng mga sa wedding, pwede kang humingi ng mga nagastos mo, but not really for moral damages, for example. Or unless, yung pangako ng pag-aasawa, ginamit yon to deceive you, para makasex ka, you know, yung carnal knowledge na tinatawag sa batas. So pwede yun? Pero ang reason, not because hindi kanya pinakasalan, but because ginamit niya yan to deceive you into allowing that person to act with you. So, yung ibig sabihin, it becomes an instrument. But breach of promise to marry in itself.
So, halimbawa tayong dalawa, talaga nagmahalan tayo, ikakasal na tayo, nagbago ako ng isip, hindi mo ako pwedeng idemanda dahil doon. Bakit? Kasi kagaya ng sinabi ko, hindi pinipilit ang pagmamahal. So, ang batas, kinikilala nila ang pagmamahal, voluntaryong nararamdaman. Kaya nga ako, hindi ako naniniwala na may bawal na pag-ibig eh. Kasi at the end of the day, tandaan mo, hindi bawal magmahal. Pero, ang meron, bawal na relasyon. So pag pinag-usapan natin na cheating legally, so halimbawa tayo mag-asawa. Oo. Madam, how should I call you po? Kasi napaka-legal ng dating mo eh. Legal. Oo. Kung alam niyo lang, Gusto mo yung ikaw mismo na surpresa ka doon sa comment ko. Wow, ako ba to? Bakit gano'n? Hindi ba? Kung alam mo lang, So how should I call you, ma'am? Ses na lang. O, Ses, di ba? Kunyari, for example, hindi ba, mag-asawa tayo. So, sabi ko, nagkaroon ng juridical tie. So, pag mag-asawa tayo, sabi sa family code, we're expected to love each other and we're expected to observe loyalty. So, hindi ka pwede di ba? Pero kagaya na sinabi ko, hindi naman bawal ang pag-ibig, di ba? So, kung halimbawa, mahal ko pala si Ses, ini-express king love for her, but we never go beyond merely expression of how we love each other. Alam mo yun, minamahal ko lang siya sa isip ko, o sinasabihan ko, mahal ko siya. That in itself may not amount to cheating. So, kunwari, text message, I love you, sending, mga videos of ano yun? Ang tawag doon? Pag video na nag-send kayo. Kunyari parang you care for each other, you take care, ganyan. Wala pa yung violation. Wala. That in itself, wala siyang violation kasi ang pangangaliwa sa batas, ibig sabihin, ibinahay mo. Kung lalaki ka, for you to become guilty of concubinage, kinakailangan, actually, kahit nga sinex mo eh. Pero kung sinex mo sa isang paraan na tahimik lang naman, hindi kayo nagsasalita, hindi siya eskandaloso, so yung pangangaliwa na yun is not an actionable wrong for concubinage. Pero kailangan kong tapusin niyo po itong paliwanag ko kasi para maintindihan ninyo. Kasi may mga bagay na hindi pwede maintindihan kapag hindi kompleto. Di ba? So anyways, kagaya na sinabi ko, so hindi papasok sa concubinage yun. Kahit nakipag-sex ako sa ibang babae, mag-asawa tayo, hindi siya concubinage. Because for concubinage to be considered a criminal offense, kinakailangan sa iskandalong pamamaraan or ibinahay ko siya. Pero kung nakikita kami ng patagon, kami, nobody knows about it, hindi ko naman siya binahay, hindi siya concubinage. Exactly. Pero mas mabigat pag sa babae. Ang tawag doon, adultery. Sa babae naman, halimbawa ikaw, di ba? Mag-asawa tayo, hindi ko alam, meron ka palang kinakatagpo. Nakipag-sex ka isang beses doon, that in itself is already adultery. Kaya nga ang problema, lugi. Lugi ang babae kasi pag ang babae makipag-sex lang, meron ng pangangalunya na tinatawag. Pero kapag lalaki, kailangan binahay niya pa, o kaya yung relasyon sa isang iskandalong pamamaraan. Ang sabi kasi ng Korte Suprema, at ang sabi rin ng mga gumawa, nagbalangkas ng ating revised penal code, ganun daw sila kahigpit sa babae kasi daw yung babae pwedeng mabuntis. So, kung baka dinidiscourage yung babae na makipag-sex, baka mabuntis ka. Pero in reality, ito lang ang question ko dyan. Mas nakakatakot pag lalaki ang nangaliwa kasi pag 10 babae niya, pwedeng 10 yung mabuntis niya. Di ba? But basically, very backward yung pag-iisip ng ating mga framers na gumawa ng provision na yan. At sa Kongreso, maraming attempts to basically somehow modify, revise the law. Ang problema, yung Kongreso, mas busy sila sa pamumulitika kaysa sa paggawa ng mga batas. So, which is why they actually couldn't do that. So, yun yung problema doon. So, yun yung tinatawag na annulment and yung tinatawag na, adultery and concubinage. Again, yun yung pangangaliwa. Kapag lalaki nangaliwa ka sa isang paraan na binahay mo, hindi mo basta sa isang paraan na iskandaloso, talagang binubunyag mo sa publiko, then concubinage. Kung babae ka naman, nakipag-sex ka lang, yun ang version, ang counterpart na adultery na tinatawag, yun ay criminal offense din. Ngayon, may tinanong ka sa akin kanina, ba sabi mo, paano yung halimbawa, may mahal lang siya. So kung may mahal lang ako, it's not an actionable wrong. Kasi nga hindi mo pwedeng pilitin yung damdamin ko eh. Hindi ba? Alam mo ba, sa family code, expected na we should live under one roof, kung mag-asawa tayo, dapat mamahalin kita, 'di ba? Dapat sayo ko lagi. Pero pag ayaw ko na, you cannot actually file a case in court to compel me to live with you. Halimbawa, mag-asawa tayo, hindi ko si Ses pala na kunyari, hindi ko alam na si Ses pala after so many years, after 20 years. So, kumbaga childhood kami, 'di ba? Sweethearts kami. Tapos sa airport, 'di ba? Parang si Ses to Oo. di ba na yung kaba ng damdamin ko, 'di ba?
nanumbalik yung mga panon na naghahabulan kami sa parang. Old flame. Di ba? Alam mo yung mga gumugulong-gulong kami sa dalampasigan. Alam mo yung ganon? Yung pinaka-trip namin, yung galing siya sa dulo ng dalampasigan, tatakbo siya, tapos bubuhatin kung gano'n. Tapos Di ba? hindi Yung na mga mabuhat, ganyan, di ba? agoy. So minahal ko siya, hindi ba? Tapos nalaman mo, sinabi ko, pasensya ka na, alam ko mag-asawa tayo. But I have to be honest with you, mahal ko si Ces. That in itself is not an actionable wrong. Kasi hindi mo pwedeng pilitin nga yung damdamin. Kaya lang, kung halimbawa, lumalabas na mula ng kinasal tayo, talagang napapabayaan kita, hindi ko na-comply yung mga marital obligations ko, like giving you support, or loving you, being loyal to you, or that we should actually stay in one roof and support one another. Bagamat hindi mo ka pwedeng pilitin na sumama sa'yo, because you cannot do that, hindi mo ka pwedeng pilitin. May isang kaso yung lalaki, umalis na siya sa bahay, nag-file ngayon yung babae ng petition sa korte para pilitin yung lalaking bumalik. So sinabi ng Korte Suprema, hindi mo pwedeng gawin yan kasi ayaw na niya. Pero, kung sa pag-ayaw ko sa'yo, halimbawa, lumalabas na from the start, wala talaga akong kakayanan na mag-comply ng marital obligations from the time that the marriage is celebrated, bagamat hindi mo ko pwedeng pilitin na mahalin ka, bagamat hindi mo ko pwedeng pilitin na bumalik sa'yo, bagamat hindi mo ko pilitin na kalimutan ko si Ces. Di ba? Di ba? However, kung pagsasama-samahin mo yung mga pagkukulang ko at mapapatunayan man na from the start ganyan ako, at mapapatunayan mo that I'm psychologically incapacitated to comply with my marital obligations, then ang magiging remedy mo, not to sue me for concubinage dahil wala nga, di ba? You can actually file a petition for nullity to declare our marriage void ab initio. It's as if it does not exist. Now, dagdagan pa natin. So, kung halimbawa, sa same example, mahal ko na nga si Ces, hindi ba? Pero pinamumukha ko sa iyo talaga na iba ang pagmamahal ko sa Ces. Wala kang kwentang babae. Sinasaktan kita verbally, physically. So, that could be a ground for filing a case for VAUSI, yung Violence Against Women and Their Children Act. So, pwede mo akong i-demanda halimbawa ng psychological abuse. Hindi ba? Kasi talagang ginagawa kita. O, iba pa yung verbal abuse. So, iba pa yung sexual abuse, iba din yung economic abuse. So, maraming forma ang violence against women. Speaking of sexual abuse, yung sexual abuse ba ay pwede siyang i-file pag hindi ka nakikipag-sex naman? Ay, hindi naman, no? Kasi wala naman pang-abuso doon kung so, ayaw niya. So, paano kung hindi ka, hindi ka sinis... O, pag hindi ka sinis, that may be a ground for psychological incapacity, pero that in itself is not a ground. Dapat maipaliwanag mo na una sa lahat, from the very start, wala siyang kakayahan na i-comply yung kanyang responsibilidad bilang asawa. Pangalawa, dapat mapatunayan mo doon na talagang it's incurable, ibig sabihin talagang ganun na siya. At pangatlo, base dun sa mga ebidensyang maipapakita mo, talagang hindi na ako magbabago. So if that would be the case, it is characterized by gravity, di ba? May juridical antecedents na tinatawag kasi napakita mo from the start. So you can file a petition for nullity. Pero just because may pagkukulang, doesn't mean automatically ma-annul or mananalify ang marriage nyo. Kasi mere irreconcilable difference is not enough. Hindi kagaya sa divorce sa Amerika, pag ayaw nyo na sa isa't isa, pwede na. Talagang pwede na, dito hindi. Kasi ang marriage sa atin, impressed with public interest. Kasi nga sabi sa Article 1 ng Family Code, gusto kayo nagsasite pa ako talaga ng article. Para kunyari, may dating talaga. Iba yung bagsak. Iba yung bagsak pag may law. So sa Article 1 kasi, ang marriage is ang foundation ng family. So importante sa lipunan ang pamilya being basic unit of society. Kaya ang Estado, as much as possible, ayaw tayong maghiwalay. Kaya nga pagka nag-file ka ng annulment, napakahirap, nullity, napakahirap, the grounds are exclusive. Kung ano lang yung grounds na sinabi ng batas, yun lang. Pangalawa, it's very tedious. Pero syempre, sa katotohanan ng buhay, marami talagang mga nag-aasawa na hindi handa. So it might be an issue later on kapag hindi sila magkasundo. So perhaps Congress would want to review and assess things. Baka kailangan na natin ng finally divorce. Kasi alam mo, napakagastos mag-file ng annulment nullity ngayon. Pag kukuha ka ng abogado, kukuha ka ng pipicture ng abogado, mahal paano kung ako pa? Joke lang yan. Di ba? Baka mahal po nito. Iba ako, wala kang kaso, hanapan kita Ganyan tayo bilang abogado, di ba? No, but seriously, it's actually very expensive. So kung may divorce, that would be okay sana. So right now, ang ibig ko lang sabihin, ganito, ulitin natin
i-recap natin para sa mga huling nanood na, di ba? Wala tayong magagawa. May mga tamad manood, nagpo-forward. So, una sa lahat, pag nagmahal ka, hindi ka pwedeng pilitin kung ayaw mo na. Di ba? So, ngayon, kung ikaw ay may asawa, bagamat hindi ka pwedeng pilitin kung ayaw mo na, may mga responsibilidad kang kailangan mong gawin bilang asawa kasi may juridical tayo nga. So, wag kang mag-cheat. Pag sinabing nag-cheat, kung lalaki ka, you are guilty of concubinage, binahay mo. Nirelasyon mo sa isang iskandalong pamaraan, o kung babae ka, wag kang makikipag ibang tao maliban doon sa asawa mo. So, because that is adultery. Ngayon, sa lalaki naman, ito mabigat sa lalaki. Pagka lalaki ka, dapat itrato mo talaga yung asawa mo ng maayos because you can actually be held liable for violation of the Anti-Violence Against Women and Their Children law. So, kapag yan ay sexual abuse mo, physical abuse mo, economic abuse, or even psychological abuse, meron isang kaso, hindi siya nagkulang, hindi siya nakontento sa pangangaliwa. Yung pangangaliwa niya, pinamumukha niya sa asawa niya na wala kang kwentang babae, iba tong mistress ko, kahit anong gawin mo, hindi ka makukumpara rito, Ay, wow. ayoko na sa'yo, lalayas na ako. So, kapag tininan mo yan, nagkakaroon ng tinatawag na psychological abuse. So, linawin natin. So, kung nangaliwa ka lang, halimbawa, lalaki ka, nag-guilty ka ng concubinage, pero mabait ka naman sa asawa mo, halos, alam mo yon, halos iniingatan mo naman, so concubinage lang yan. Pero kung yung pangangaliwa mo, hinihiya mo pa siya, nagdudulot ka ng psychological abuse, so ang kasong pwedeng isampa sa'yo, pwedeng concubinage, pwedeng ka rin sampahan ng tinatawag nating vowsy, ng psychological abuse. And take note, they can actually be pursued simultaneously kasi ang concubinage nasa revised penal code, ito namang vowsy, special penal law. So, ibig sabihin, walang double jeopardy dyan. Pwede silang isampa ng sabay. Kasi magkaibang nature ng kaso, magkaiba din yung pananagutan. Tapos ngayon naman, kung ikaw ay walang kwentang asawa, mapalalaki o mapababae, napapabayaan mo yung asawa mo at hindi ka na-comply ng marital obligations mo from the very start, that can be a ground for existence of psychological incapacity, which can be the basis for nullifying the marriage. Linawin natin, pag ninalify, ibig sabihin yung marriage walang visa from the start. It's as if it doesn't exist. Pag inanal, valid until annulled. Iba din yung grounds nun. Siguro pag nandun tayo sa topic na yon, ipapaliwanag natin. Ang importante ngayon, yun muna usapin ng pangangaliwa. Attorney, paano kung halimbawa? Kasi di ba sabi nyo, Halimbawa lang ba to or nangyayari? Nangyayari ba sa ito? Hindi, grabe naman. Minawin natin, Ses, Halimbawa. Alam ko, nagtama mata natin kanina para may mga gusto kang itanong. Ses, it's about time publicly i-open up po sa amin. Hindi, ito po. Kasi di ba nabanggit Ayan nyo, na, dapat mag-open na. may relationship, Ayan na. ganyan. Mabait po asawa ko. Tama ba ito? Linawin natin. Pastor ang asawa niya. Bakit porkit pastor na? Mabait? Mabait Si din po Kibuloy talaga pastor. siya. Tandaan mo Okay si naman Kibuloy yan. pastor, di ba? Actually, totoo rin yun. Pero, ano talaga, I can vouch for him. Mabait siya, hindi dahil pastor siya, kundi mabait siya Mabait talaga. Siyang tao. So, nabanggit niyo po kanina, para makasuhan ka ng concubinage ba yun? So, halimbawa, paano po kung maayos naman siya sa akin, pero, Ginagawa niya yon. tapos hindi niya inaamin na kami na, sila na. Ay nga, May di pag relationship. nahuli mo yon, tapos halimbawa, ibinahay niya pala, so that can be a case for concubinage. Because yung concubinage, ang elemento noon, nagkaroon siya ng relasyon sa isang babae maliban sa asawa niya, sa isang pamaraan, halimbawa na iskandaloso yung relasyon, or sa isang pamaraan na ibinahay niya. So yun yung elemento noon. Walang pakialam yun kung paano kanya trinato. Whereas yung psychological abuse naman, nagiging psychological abuse yan kung bukod sa pangangaliwa niya, ginagawa niya yun sa isang paraan na nagdudulot siya ng katakot-takot na pasakit. Alam mo yung mga pelikula ng Viva Films nung araw, yung Mando, wag mo akong iiwan, gagawin ko talaga ang lahat. Diba? Tapos sasabihin, tama na Candice, mga ganyan, hindi ba? Lala mo yung mga ganon. So, sa panahon natin ngayon, yung mga ganon, it can amount to psychological abuse because you cause so much psychological suffering doon sa parte ng asawa mo, which I think is tama lang. Kasi, alam mo, sa relasyon ng lalaki at babae, very patriarchal tayo, laging kawawa yung babae, which is why I'm glad we have laws like that. Tama lang naman yun. Tsaka marami na hindi talaga pwedeng gawin sa mga babae. Ngayon, halimbawa yung concept natin ng consent. Alam ko hindi natin pinag-usapan to, but pwede natin pag-usapan. Yung concept ng consent, di ba? When is yes, yes.
So, pagka, halimbawa, hinalikan mo, sexual harassment ba yan? Sabihin ng babae, hindi niya gusto, sabihin mo, gusto. Or in the middle of. Oh, in the middle Isip of. niya. Oo. Ay, But pala right gusto. now, as we speak, ang consent dapat voluntarily given at expressly given. So, hindi mo pwedeng sabihin na nagsuot ng maikli eh. So, ibig sabihin, gusto niya nakipag-inuman, gusto makipag... Diba? Halikan mo lang yan eh. Pamaya-maya, bibigayan. At nung araw, ganun ang paniwala. Naalala mo yung mga pelikula sa Viva Films? O kaya sa Regal? O nag-aaway, kunyari, yung mag-asawa, di ba? Yung babae at lalaki. Tapos, ang feeling ng lalaki, may gusto sa pa kanya yung babae dahil bitter lang. Ang gagawin niya, halikan niya. Tapos pipilitin niyang halikan, di ba? Tapos yung babae sabihin, itigil mo yan, Mando. Itigil mo. Ayoko nga talaga. Tapos mamaya-maya, humihina. Tapos pag gano'n nangiyakap, no? Halikan na rin siya. Diba? Okay. Culturally, yun ang tingin natin, yun ang konsepto natin ng consent. But that's not the case anymore. So if this woman would say no, please respect that. 'Di ba? Kahit na kayo, kahit nga nag-oral together, ipapasok mo na ayaw niya, huwag mong pipilitin kasi yung consent hindi rin pinipilit. So ibig sabihin, nag-evolve lahat ng mga bagay na ito. Kung ito pinag-usapan natin 10 years ago, concubinage, adultery lang ang pwede mong idemanda. Lagi nakakalusot ng lalaki. Kasi nang bababae, hindi naman iskandaloso, hindi naman binahay. Diba? But I'm glad yung ating legal system has evolved in such a way that it basically deals with all other forms of cheating, which I think is tama lang naman. So, yun. So, pwede siyang mag-vowsy dahil yung kahit nakasabihin ko asawa ko, di ba? Tapos, ayoko ngayon. So, umayaw ako. So, pwede ko siyang kasuhan, di ba? Anong umayaw? Umayaw saan mo na? Kunwari. Bakit? Alam mo, lahat na ito mo tungkol sa kulang ka ba? Sila, ami-maning tayo dito. Walang tanong niya lagi sa sex lang. Galing ko sa consent. Napansin ko, ay, hindi, kanina ka pa, yun ang unang tanong mo eh. Oo, pinag-uusapan, pangangalawa lagi siya sabi, paano kung ayaw na makipag hindi ko na pinansin, out of topic, binalik mo na naman. Hindi, galing ako sa consent kasi. Hindi, ang In pinasa... the context of marriage, Pero yan, pwede siya ma-violate, di ba? Pero syempre, may tinatawag tayong totality of evidence doctrine. Hindi naman pwedeng just because hindi ka pinagbigyan, psychological abuse na. Isasama mo yung mga circumstantial evidence din. That would show na itong lalaki na to, walang pakundangan sa'yo. Gusto niya lagi talaga na tino-torture ka. And incidentally, because of psychological abuse, ang definition ng relationship, sexual at dating relationship sa vowsy, does not necessarily contemplate marriage. So kahit mag-boyfriend, mag-girlfriend kayo, you can be considered in a dating and sexual relationship. So yun ang kagandahan sa vowsy ngayon. So halimbawa, mag-boyfriend, girlfriend tayo. Sabi ko sa'yo, akit lang ako ng Baguio with a friend. Diba? Tapos nalaman mo, may babae pala ako. Tapos hindi kita trinato ng maganda. Kahit mag-boyfriend lang tayo, it could be a ground for filing of a case for psychological abuse against me. O kasi, sa vowsy, ang relationship could either be dating or sexual, not necessarily marital. So, pwede mga Kahit live-in girlfriend ka lang, may partner. karapatan ka. Kahit yung mga live-in partner. So, hindi mo siya pwedeng idemanda ng concubinage or adultery kasi yung concubinage or adultery naka-anchor dun sa marriage. Dun sa tinatawag natin na juridical tie. Pero kahit hindi kayo kasal, live-in relationship kayo, talagang psychologically, inaabuso ka, di ba? Nangangaliwa left and right, pinagbumuka kang kawawa. Di ba? So, pwede mo siya idemanda. Kaya sa mga babae po, tandaan, hindi nyo pwedeng pilitin yung lalaki. Mga lalaki, hindi nyo rin pwedeng pilitin yung babae. So, sa tingin ko lang, kapag babae ka, kapag ginawa ka ng mali, demanda mo kasi dapat walang puwang sa lipunan o sa pagmamahalan yung mga ganong klaseng aktwasyon. Tandaan nyo po, unang-una sa lahat, ang pag-ibig parang padating na bagyo yan. Alam mo ka bakit, Ses? Bakit po? Kasi kahit may pag-asa, hindi ka pa rin sigurado. Pangalawa, Ses, tandaan mo to, pag nagmamahal kayo, totoo to, pag nagmamahal ka, wag mo masyadong, dapat walang pride sa puso mo. Alam mo ba kami mag-asawa? 17 years na akong kasama kay asawa ko. Pag nag-away kami, bati kami agad. Walang pride sa puso namin. Alam mo, anong pangalan ni Kuya? Yung cameraman natin. Anong name mo? Anong name mo? Si Ryan. Nakausap ko si Ryan kanina, di ba? So pag nagmahal ka, dapat pag nagmahal ka, walang pride sa puso mo. Away kayo, bati agad. Alam mo kung bakit, Ses? Tandaan mo, Ses, ang pride parang brief yan. Hanggat hindi mo binababa, walang mangyayari.
Madam, Grabe sa illustration. Pero sabi ni Ryan, hindi daw totoo yun. Siya daw kahit hindi niya ibaba, may nagaganap, di ba? Tinatabi niya lang. Parang, joke lang yan. Biro lang. Pangatlo, last na, pag nagmahal ka, wag mo susukatin ng pag-ibig. Do not measure love. Alam mo kung bakit, Ses? Bakit po? Kasi pag sinukat mo, ibig sabihin, may hangganan. Pero hindi totoo yan, walang forever. Sa mundo, dalawa lang ang forever. Si Lord God at si Senator Enrile, ibang usapan yan. No, but seriously, I hope na pag-usapan natin yung concept na to because this is really good. meron ako isa pang follow-up question. Sige. Para sa mga nanggigigil, pwede mo bang idawit yung kabit? Syempre, pag nagsampa ka halimbawa ng adultery, pwede mo idawit yung kabit, di ba? Pag nagsalba ka ng concubinage, pwede mo idawit yung kabit. Kaya lang yung sa psychological abuse, maliban na lang kung yung babae mismo o yung lalaki, yung babae na nangangaliwa, tandaan niyo po, ang psychological abuse available lang sa mga babae laban sa lalaki. Wala pong equivalent ang vowsy sa mga lalaki. Siba may mga nagtatanong, paano yan kung binugbog ako ng asawa kong babae, pwede ba ako magdemanda ng equivalent ng vowsy? Hindi. Pwede ka magdemanda physical injury based on the revised penal code, pero walang special penal law for that. Bakit? Kasi nga, mas madalas na ang babae ang naapi kaysa sa lalaki. Kung may mga lalaki man na naapi, bihira yun. So, attorney, So, bihira lang kami. Sorry. Ano naman yung mga acceptable na evidence para maihablak yung asawa ko? Ay, Wow. Kala ko ba mabait yan? Hindi po, hindi para sa akin. Para sa... Alin, sabi mo, asawa ko eh. Lumalabas Para na. ano po? Ses, lumalabas na ang tunay. So, ano po yung mga acceptable proof? Acceptable ba yung mga screenshot? Ah, Chismis ba? Pwede na? Or kailangan picture o video? Well, unang-una, syempre, ang chismis, hindi. Kasi ang chismis, kadalasan, hindi naman yan totoo. Pangalawa, kina-qualify yan. Kung may nag-chismis, dapat based on facts. Dapat yung chismosa, yun ang ano mo, kasi siya nakakaalam, nakita niya. So, dapat may personal knowledge yung nag-chismis, pwede mo siyang kunin ng witness. O, but at the end of the day, ang ebidensya, kagaya din ng ebidensya na sinusumite mo sa anumang kaso, it could be based on testimony. Ikaw mismo, kung nakita mo, o di pwede kang mag-testify. Kung nakita ng kaibigan mo na nangaliwa, di pwede mag-testify. Pangalawa, yung mga object evidence na tinatawag, kung may screenshot nga. Kaya lang sa screenshot po, kung yan ay phone ng iba, siya dapat ang magte-testify sa screenshot, hindi ikaw. Hindi pa pwedeng may pinasang screenshot sa'yo, tapos ipipresent mo in court. Kasi sa electronic evidence natin, kinakailangan kung sino yung kumuha ng screenshot, kung saan galing phone yon, ang magte-testify yung tao na yun. Kahit sa CCTV footages, di ba minsan kahit nakita na natin sa CCTV footage na pinatay, sinagasaan, hindi mo siya magamit na ebidensya, maliban na lamang kung yung kumuha mismo ng CCTV footage ang ipipresent mo. So, pwede ba yung mga dokumento? Pwede. Pwede ba yung mga pictures, text messages? Pwede. Tinatanggap ng Korte Suprema yan. Kadalasan, mga text messages talaga ang makikita mo. O kaya sa messenger, di ba? Pero ako nakita ng isang kaso na talagang nagpapadala pa yung lalaki pic po. Niya, pipicture niya, papadala niya dun sa babae. So, that could be a ground. So, pag tinanong ka, halimbawa, sigurado po ako, yan po ay ari po ng asawa ko yan. Paano nalaman mo? Meron pong balat. Ano po yung balat na yan? Mga ganyan. 3 po yan, yung mga ganon. So, that could be. So, in other words, lahat ng, kahit anong kaso pa yan, lahat ng ebidensya na basta admissible, for as long as relevant, ibig sabihin may kaugnayan doon sa kaso mo, pwede bang isumite. So, yung mga, kahit kaibigan mo, may nakita siya, pwede mo siyang kuning witness. Ganon. ako na lang witness niya. Dapat pala kabisado mo. Dapat kabisado Yung mo. itsura. Okay, sige. Attorney, for this, mamaya meron pa tayong isa eh. Pero, what do you want the Filipinos to know about relationships and the law? Like, ano ba dapat ang mindset? Una sa lahat, pag nagmahal ka, yung batas mismo ang nagsasabi na napakaraming responsibilidad. So if you're not really ready, don't ever get into it. Kasi mahihirapan ka lang, masasaktan ka lang, wala nang mas lulupit pa doon sa masaktan ka. Tapos kung kailan ka masaktan, tsaka ka aasa, tapos wala ka nang palang aasahan, o mag-aantay ka, tapos hindi naman pala babalik, mahirap yun eh. Kaya pag nagmahal ka, dapat tingnan mo na yung batas mismo, ibinalang ka siya sa isang paraan na may mga obligasyon na nakapaloob pag nag-asawa ka. Pangalawa, sa bandang huli, kung sakaling magkaroon ng problema, tandaan mo, yung malayang desisyon pa rin dapat ang magpapasya.
huwag kang magmamakaawa, huwag kang mamimilit, kasi walang puwang ang mga bagay na yon sa pagmamahal. Sabi ko nga, hindi pinipilit ng batas ang damdamin. So, yung mga dapat natin tandaan. Ngayon naman, kung ipinasok mo na talaga yan, nag-asawa ka at maraming pagkakamali yung asawa mo, di ba? Dapat gawan mo ng paraan yon. Kung pwedeng idedemanda mo. Kasi walang puwang sa pagmamahal yung ganon. Hindi pwedeng mahal ka ng lalaki na sinasaktan ka. Hindi pwedeng sabihin ng babae na mahal niya yung asawa niya, yung nag-OFW lang. Di ba? So, nangaliwa na sa iba. So, yung lalaki, kailangan pa from the airport, kailangan dumiretso kay Tulfo. So, napakahirap naman nun, di ba? Imbis na ma-enjoy mo yung pag-uwi mo, you have to go to Tulfo. So, sa bandang uli, may mga obligasyon. At kapag yung obligasyon na yan hindi nagawa, there are remedies available under the law. And I encourage parties to explore those remedies. Pero syempre, hindi natin husgahan. Kagaya nitong isang kwento, yung DJ na binugbog yata siya nung fiancé niya. Naalala niyo yung kwento na yon. So may mga aligasyon na nagkabalikan na daw sila. Unang-una, hindi natin pwedeng panghimasukan yun dahil nga hindi pinipilit yung damdamin, nagkabalikan sila. Pero kung ako lang yung tatanungin mo, mas maganda sana kung hinabla talaga yung lalaki dahil kasi sa tingin ko lang ako kasi maraming beses na rin akong nagmahal. Ilang beses na rin ako nasaktan. Wow. Sa mga panahon na yan, kung may natutunan ako, kinakailangan talaga hindi mo pinapayagan yung pang-aabuso laban sa'yo. Kasi hindi walang puwang umaabot yun. dun. Hindi dapat aabot doon. Pag umapot doon yan, may mali. Katalino ng usapan natin today. At maraming salamat, Attorney Ed Chico, for teaching us all of this. In a way na malinaw, in a way na patas at hindi nakaka-overwhelm. So, Attorney, where can we find you online? Wala naman because I do stand-up comedy. So, kaya lang I just do stand-up comedy just for kicks. I'm just so happy doing it. So, hindi ko masyadong kinakareer. But if you want, you can check out my own account. Meron din kaming grupo, Insanity. Pwede nyo rin i-check out yung page para sa may mga shows. Tapos, kung gusto nyo naman po makita yung mga comment ko na legal, I write for the Daily Tribune. Meron akong regular column dyan, pangalan, Legally Funny. So, those are the things that I do. Wag nyo na akong hanapin. Kayo nga hanapin ko. Okay, tapos sinisisi ako. Sabi mo, hanapin mo ako. Bakit